Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang, utak biya at masarap taniman ng bala ang mga kokote para magka-sense. Welcome sa #1 news and commentary program na hindi nanalo sa Catholic Mass Media Awards at hindi mananalo kahit kailan. Palakpakan! Walang kukontra sa... Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnanaknak na balita, magnetic card ng isang convenience store na gamit na pang-withdraw ng limpak-limpak na kwarta. Kababuyan sa QC! Nakasungkit ng world record! Pilipinas nakascore sa mga Chinese kaugnay ng Hindi naman yun ang nakasulat eh. sa pinag-aagawang West Philippine Sea sa UNCLOS. Yung ba yung nakasulat? Checkwa. Sa showbiz, Chris Aquino pinaulanan ng harsh na comments dahil sa pinost nito tungkol sa NAIA. Aray ko. At sa komentaryong kupal, himay natin at bubusisiin sa tulong ng ating security and counter-terrorism maestro na si Generoso Kupal ang mabagal na pag-usad ng rehabilitation efforts ng mga biktima ng bagyong Yolanda 2 years after. Isang gwapong foreigner ang nalambat ng mga otoridad sa BGC. Ang kanyang modus, mag-withdraw ng limpak-limpak na salapi gamit ang magnetic card ng isang convenience store. How convenient! Narito ang report. Buha ng CCTV, makikita na ang paulit-ulit na nagwi-withdrawal ang lalaking foreigner na ito sa isang ATM sa Taguig. Wow! Ang daming datong! Pashabu burger ka naman! Nakita rin siya sa isa pang CCTV na nagwi-withdraw sa ATM ng isang mall. Kinilala si Kuya bilang si Semyon Senov, isang 32 anyos na Bulgarian. Huli ka balbon na Bulgar na may kalokohan pala siyang ginagawa. Posibleng kasama raw siya sa sindikato na gumagamit ng ATM skimming device. Nasaan yung ATM card na ginagamit mo? Sabi ko, sir, sa kanya. Ang sagot niya sa akin, nawala. Imposible yun. Pero si Tsenov, chillax lang sa presinto. Pahikab-hikab pa. Sa pamamagitan ng skimming device, nakokopya ang mga impormasyon ng ATM card holder para manakaw ang pera nito. Na-recover kay Tsenov ang not 1, not 2, not even 10. Kung hindi, 4 na buong ATM cards. Nasabat din sa kanya ang mahigit 30,000 pesos na anda. Yun nga lang, hindi natunto ng mga otoridad ang ATM skimming machine ng kupal na dayuhan. Si Tsenov, sobrang articulate ng interviewin. Ang hindi magsalita, may tayo sa puwet. Napagalaman din na overstaying na sa bansa ang ungas. Maaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Ginong Rivera, paliwanag mo nga sa kanila kung saan ba ang bansang Bulgaria? Yan ay nasa dating Eastern Bloc ng Europa. Eastern Bloc. Oo, yan yung mga kaanib ng USSR Tsaka dyan galing ang tabloid na Bulgar. mismo. Yung skimming ng ATM card, merong PSA yan. May standee ka, nakaganon, Standee di ba? dyan, Oo. na nagbabantay. Parang Dapat ito, yun. parang ito. Parang ito, yan, Yan. yan. Watch your surrounding. Inspect the ATM machine. Google nyo na lang. Google nyo na lang. Basahin nyo na lang dyan. Namamang pala kayo eh. Okay, Sa ito weekend. naman tayo. Sinong mag-aakala na baboy pa rin ang magbibigay karangalan sa bansa? Sa QC, libo-libong kilo ng lechon ang nilantakan para masungkit ang world record ng world's largest roasted pork serving. Narito ang putok-batok na report. Ang daming baboy sa Quezon City. Pero bago nyo kaming ideklarang persona non grata, easy! Literal naman kasi na sandamakmak ang baboy sa QC Memorial Circle kamakailan lang. Lechon dito, lechon doon. 300 lechon ang pinagtulong-tulungang tadtarin. Para ito sa world record attempt para sa pinakamataas na cholesterol pinakamalaking serving ng roast pork o lechon. Ang mahalagang tanong, ilan sa mga nagtatad
matatad ang nagbulsa ng crispy bala. Kalimutan nyo na ang Mount Everest. Mas masaya umakyat sa bundok ng lechon. Ayan o, high blood! Nagtagumpay ang bansa sa pag-agaw sa baboy na record na dating hawak ng Mexico. The new Guinness World Records title for the largest serving of roast pork is now 4,045 kilograms. May fireworks pa ang kababuyang ito. Napakalaking accomplishment na naman nito para sa bansa na talagang ikaunlad ng ating ekonomiya. Mas malagay pa ito sa pagkamit natin ng demokrasya. Hindi naman yan na nakasulat eh. Matapos ang announcement, pumila na ang mga buraot para sa libreng lechon. Alta mission pa more! Ang sarap ulit-ulitin. Ang sarap-sarap ulitin. Sana sa susunod, to sino naman? Di ba, Lord? Uma-action. June Sabayton. News by Kontrabando. Hashtag Pinoy Pride na naman. Mahilig tayo sa ganyan. Lechon. Yung sisig din, pinakamalaking sisig. Nakuha din natin. Tayo lang naman yata may ganun eh. Saka bangus yung Pinakamaraming matinding bangus. bangus festival. Pangasinan, Dagupan. Ano kaya pwede natin iset ng Pinoy world Pride, record? lahat tayo parang Pinoy Pride. Pag natalo yung gilas, lahat malas yung gilas. Kaya pag Diba? Ganun may sila. talimbala. Kakahiya maging Pilipino. Kakahiya maging Ganun Pilipino. mo namang klaseng mga... Ngayon, bumabawi tayo. Oo, Pinakamarami pinakamaraming lechon. lechon. Yan ang o nga, no? Palakpakan. Siguro sa ano natin, parang jamboree natin sa December, mag-set din tayo ng world record. Pinakamaraming kupal. Oo na. Sama mo yung mga kamag-anak mo, Hener. Pinakamalaking pagsasama-sama ng mga kupal. Ganda nun. Saka may booth, pwede palitan yung apelido mo. Oh, may abogado na May doon. abogado. May judge Mula doon. ngayon, hindi na Bautista, kupal ka na. Pwede. Ay, sa mga mangmang na walang pakialam sa balita, nakapuntos po ang Pilipinas sang magdesisyon ang United Nations Convention on the Law of the Sea na may basehan ang pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea o may jurisdiksyon ang korte sa kaso. Gano'n nga ba kaimportante ang laban na ito, mga kapatid? Para paliwanag yan, kasama natin si Profesor Walden Bello. Magandang araw mga bata. Tungkol naman dito sa West Philippine Sea. Huwag tayong maging complacent kasi pag naging complacent tayo, kakainin ng China yung buong South China Sea o West Philippine Sea. Alam ba nyo na 80% itong West Philippine Sea sinabi ng China na sa kanila, hindi totoo yan. Isang deklarasyon lang ng China na walang base sa kasaysayan. Actually, ang China ay aggressors dito. Sinabi na natin sa buong mundo na dadalhin natin ang kaso dun sa World Court, dun sa Hague, para mapakita natin na ayon sa Law of the Seas, talagang atin yung mga ibang parte dyan. Pero sinabi ng China na they will not respect the rule of the court. Kaya dito natin nakikita na talaga ang China walang base sa legalidad at gusto rin lang kunin by aggression itong West Philippine Sea. Hindi natin papayagan yan kasi that is a violation of the rule of law and China in this case is an international outlaw. Alam mo, para sa nakakalam sa nakakarami, si Walden Bello yung nag-akda kung bakit siya naging West Philippine Sea mula sa pagiging South China Sea. Ayan, Oo. siya may akda niyan. So, mula ngayon, kayong mapagusgang lipunan ng social media. Hindi subok Revilla. South China Sea, West Philippine Sea na yan. Sisimulan natin ang pag-angkin kasi di ba na yung kasabihan, naming is the first act of creation. Kunyari, may tawag ka sa bemo, hindi mo tatawagin na, shh, hoy, gano'n. Hoy. Mula ngayon, aking ka na. Aki ka na. Wala ngayon, aki ka na. Shota na kita. Okay. Alamin naman natin mula sa Executive Director ng Ahensya ng Paasa ang lagay ng ating panahon. Narito na si Binibining Bea Benedicto. Ayun po! Musta na kayo mga jeje ng walang pag-asang paghihintay? Kung sinabayaw ang bahala sa ulo nagnananang balita, narito naman ang kilikili ng mamamasa-masang malinsangan na balita. Generally, magiging maaraw ang panahon sa buong kapuluan. Mga 23 to 34 degrees Celsius ang temperatura. Kaya sa mga pinagpalad na may kasomething dyan, wag na wag kayong hihirit ng momol weather ha? Papabatuta ko kayo kay Kuya Hener. Pero kung feel mo naman, mag-emo at maghugot jamboree with yourself, basahin nyo na lang ang librong The Arrow with the Heart Pierced Through Him. Sinulat ito ng That Thing Called Tadhana director Antoinette Hadaune at illustrated by visual effects artist na si Onin Hernandez Pilotin. Ayan! Back to you, boys! Doon na naman, may mga hugot na naman. Napakalungkot nitong librong to. Ano ba yung aklat na yan? Gawa ni Donette Hadaune, yung director ng That Thing Called Tadhana. Yung, kung napanood nyo, yan yung Animation. dun sa Ng pelikula. animation. Bakit ba ang mahalaga tong aklat na to? Paano ba babaguhin ang aklat na to ang pananaw natin sa kasaysayan? Tingin ko mahalaga to
Wala. Wala. Ang ekonomiya ng Pilipinas, paano? At tingin ko, pag bumili sila nito, naging top seller to, yayaman yung publisher. Magkakatrabaho yung mga Pilipino. Pogi kaya nung gumawa niyan. Pakita nga natin yung drawing. Yung drawing, si Ayan. Oni. Onin Pilotin. Oo. Ayan, ano? Ano bang motibasyon mo sa pagguhit nito mga imahe na ito? Marami po. Tulad na. Okay. Okay, thank you very much. Salamat. Thank you very much. Balitang pambalakasan naman mula sa ating eksperto ng paghigop ng lakas. Pero bago yan, news brief. Reforma sa lupa. Kinain na ng lupa. Napakaseryoso pala nun ah. Grabe. Kakaiba yung news brief natin ngayon, naging commentary na rin. Parang... Pero seryoso, no? Seryoso, tama yun. Wala pang Kasi nangyayari panahon pa talaga. lang ni Cory, yan yung reforma sa lupa. carp. Carp. Oo. Although sinasabi ng pamilya Kuwang ko ngayon, wala na raw sa kanila yon. Hindi na nila pag-aari. Pero isang pahayagan, may nilabas sa report na bawi na raw nila. Yung Wala Hacienda na bawi. Luisita. Napaka-cutting edge talaga ng journalism na ginawa ni Epe. Matindi yun. Sa... Kinakabahan ako para sa buhay ni Hacienda Hepe. Luisita pa ginawa, ano? Matindi, no? Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto ng paghigop ng lakas. Eto na si Bart! Dahil sa kanyang sports segment na Balls. Hulk Hogan versus Andre the Giant, Undertaker versus Shawn Michaels, Joe Poggi versus Iggy Igorot. Ilan lang sa mga yan ang mga tanyag sa labanan sa kasaysayan ng wrestling. Ngayon, may dagdag na listahan. Matindi ang harapan ng dalawang wrestler na ito sa Japan. Talagang mukhang galit sila sa isa't isa. Pero maya-maya, imbis na magjumbagan, naghalikan na ang dalawa. Ay, exciting! Wala silang tigil sa pagpalitan ng halik. Ito ang tunay na SmackDown. Chup, chup, chup. Mwah, mwah, mwah. Naalala ko tuloy yung nag-request ako ng kiss sa dati kong jowa. Pinahalikan niya sa akin yung talampakan niya. Nakatapos lang maglampaso. Maya-maya ulit, lalo na bumilis ang kanilang laplapan. Oh my gosh! Nakakaingit naman sila. Pareho pa silang nagka-brief. Sa huli, natumba ang isa sa sobrang tamis at hindi ng kiss na kanilang labanan. Yan ang pamatay na halik. San kaya yung wrestling na yun sa Japan? Gusto kong sumali. Kayang-kaya ko yun. Mga pamangkin, ano sa tingin nyo ang magandang pangalan ko pag nag-wrestling? I-comment nyo na lang yan, ha? Back to you, mga papa. Love you. Okay. Yan ang wrestling. Wrestling yan, oh. Wrestling, sport ng mga tunay na lalaki yan. Mahirap yan. Kaya naman, may pinaglalaban ng belt, may purse, tsaka may yakapan. Kaya ganun. Talagang... Okay. Tapusin na natin agad yung balita na yan. Dito na agad tayo sa Chismisan Time kasama pinaka-taklesa at walang preno kung bumira na showbiz insider sa panahon ng popular na kultura. Magbigay-pugay kay Tito Heinrich Smigma. Smigman. Ina naman eh. Kaibigan, chismisan na naman tayo. Muli na namang umarangkada ang pagkatakisa ni Chris Aquino. Sa kalagitnaan kasi ng isyo ng tanimbala, nagpo-post siya sa Instagram na naging maganda raw ang karanasan niya nang sumakay siya sa aeroplano sa Philippine Airlines. Naiya, ikaw na, napakarong timing mo te. Nakita mong burat na ang mga kababayan mo sa tanimbala diyan sa Naiya. Sasabihin mo pa na naging maganda ang karanasan mo sa Philippine Airlines at Naiya. O sige, give na tungkol sa Philippine Airlines ang pinost mo, pero te, kunting busina naman. Pag-untugin ko kayo ng utol mong easy. Tingnan mo ang comment ng mga netizen sa post mo. Puro niga, reality chick, kapatid mo ang presidente ng bansa. Ang nanay mo naging presidente din. Ang tatay mo, bayani. At hello, apelyido mo kaya ang pangalan ng airport? Natural. Papakitaan ka ng maganda ng mga hinayupak diyan sa Naya na nagtatanim ng bala. Paano na lang ang mga OFW na nagpakahirap para palaguin ang ekonomiya na ipinagmalaki ng utol mong manhid? Tandaan, think before you click. Hindi Smigman ang pangalan mo, Aquino. Matindi yan, tol. Magiging ice candy siguro tong si Star Smigman. Ako, I reserve my right against self-incrimination. Bakit naman? Parang kasabi na. Love, love, love. 5, 4, 3, 2, 1. Galing ko magbilang, no? Lakasan ang volume ng cellphone. Ito na ang ating top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, mga kapatid, ang party-party na remix ng Ano at Fist Bump mula kay Bayaw Denimar Fernandez. Natamimi kayo, ano?
Natamimi kayo, ano? Yan, bagay na bagay pa lang ang pang-konsihal dance, yung pang-tito dance, yung ano. Kahit pala i-apply sa makabagong mga tugtugin, pasok pa rin yung konsehal dance. Social dance at saka yung Yossi dance ng party girl. Classic yun, classic. Classic. Pasok naman pala. May sa numero 4, ang pa-birthday. VP Binay. Toast! Mag-cheers daw kayo. Toast daw tayo ng mga lugaw. Cheers! Cheers! Nakita mo yung lugaw? Parang di na lugaw yun. Buo-buo na eh. Tumpok-tumpok na eh. Para Baka natin di naman koko. magandang klaseng kanin, kaya gano'n. Hindi, ganun yung lugaw pag matagal lang na itambak. Humihigop na siya ng tubig. Kaya nagbubuo-buo na siya. So yung niluto yung madaling araw pa lang. Kasi siguro mga tanghali na yan, ganun. Niluto pa yan sa Makati. Tawag doon, tubong. Lugaw! Easy! Sa numero 3, ang parak na gusto rin atang magpa-interview. At pumasok pa talaga sa framing. Hanggang November 2 naman yung celebration natin ng Undas. Sir, na-peak natin 1.9. The past few years, ganun din ba kadami? The past few years, ganun din ba kadami? Noong last year, yung record natin is 1.7. Parang ano lang yun, nakita niyo yung monitor. Tulad ng monitor natin eh. Yan. Gumanon. Tapos nag-ayos siya ng sombrero. Ayusin pa kaya. Ganyan, syempre. Napansin lang ako, napansin mo yung polis. Parang tirik na tirik yung mga. Sige. Kunyari ako yung Easy, police. wag na. Mag-ayos ka ng sombrero. Ginawa lang yun. Easy, tol. Easy. Syempre gusto niya lumabas sa TV. Tingnan mo na, oh. Nasa TV5 siya. TV5 kasi- din, di ba? Oh. Syempre, highest Sa numero- rating news program to. Sa numero 2, ang comment ni Secretary Mar tungkol sa mga paserong nahuhulihan ng bala sa NAIA. Sino, sir? I mean, sino yung dapat na mag-take ng responsibility? Hindi, kung nagpasok ka ng contraband sa airport, paano naging problema ng gobyerno yun? Isang misquote yan na nag-apologize ng Rappler dyan. Oh, Yung ano totoong nga ba- statement niya nandun sa Facebook ni Secretary Mar. Paano siya mamimiskot ng video? Di, panoorin na lang nila. Tapos, mas okay. Kasi parang alam naman ng nating lahat, pagka gumawa ka ng meme, hindi naman binabasa ng mga tao yung article, yun ang problema doon. Yung mga naka- Talagang huhusgan nila yun dun sa headline mo, sa caption mo, sa title. Yun din ang danger sa mga naniniwala sa meme. Hindi dapat mabuo ang inyong mga opinion galing sa meme. At nangunguna sa ating top 5 sa edisyong ito, ano pa nga ba kundi ang camel toe ni Ina Raimundo? Ba't ganoon? Yung sinasabi nyo, parang camel yung paa niya. Hindi naman parang camel yung Ganda kaya ng paa ni Ina Raimundo mula pa Yung nung paa pala yun. Sabado Yung paa, nights. Ako po, si Neroso Kupal. Kupal is my name, security is my game. Ikalawang anibersaryo na mula nang tumama ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Pero mukhang ang mas malaking dilubyo ay ang gobyernong napaka-inkompetente at napakabagal. 2 taon nang nagtitiis at namubuhay sa mga mainit at masisikip na bunkhouse ang mga survivors. Mga bunkhouse na maututan lang, liliparin na ang rehabilitation effort. Mukhang wala nang ang sistema, wala pang malasakit. Pakinggan nga natin ang dahilan ng mabagal na pag-usad ng rehabilitation effort. We found our reconstruction efforts stymied by a whole set of serious policy and implementation issues. These include policies on procurement and land acquisition and the many required permits and the clearances needed to start certain projects. Anak ng
At ang mga tagapagsalita ng Malacanang ay daig pa ang nagkagulong na nagkandara pa sa pagpapaliwanag. Ito ang problema. Walang iisang taong in charge sa Yolanda Rehabilitation mula nang mag-resign si Ping Lacson. Mas marami pa sigurong magagawa kung ang ko na lang ang mangunguna diyan. At ito pa ang malupit sa pinakamalaking natural na trahedya sa ating kasaysayan. Inisnab ang paggunita ni Presidente B.S. Aquino. Ikaw pa naman, sana ang ama ng bansa. Ano ba ang pinagkaabalahan mo? Naglaro kayo ni Diyos ng Xbox o PSP Vita? Balita ko, imbis na pumunta ka sa anibersaryo ng mga nasalanda ng Yolanda, pumunta ka sa kasal ng anak ni Andrew Tan. Na, di ba? Ihambing mo yan sa ika-10 anibersaryo ng Hurricane Katrina sa Amerika. Noong Agosto, 3 presidente ng USA ang nagsama-sama para alalahanin ang mga namatay. Ilan ang namamatay sa Katrina noong 2005? 1,833. Kumpara mo naman yan sa lampas 6,000 pinatay ni Yolanda. Iwan ko, sumuko na ako sa gobernong ito. Bullshit na malagkit. Babaliin ko na lang ang mga salitang ginamit noon ng gusto ngayong pumalit. Doon sa presidente, wala namang kakayanang mamuno. Wala pang malasakit. I am Kupal. He is an Aquino. He is a Kupal. Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating premiadong security and counter-terrorism expert. Magiging ice candy rin ata itong. Hindi, walang takot yan. Walang takot Walang yan. takot? Oo. Tapang eh, no? Ay, teka muna. Pasalamatan natin ang mga bayaw at hipag natin nanonood sa... Iba't ibang bahagi ng mundo. Oo, Kasi nung nag-tweet ako na na pakita naman nila kung paano sila nanonood ng kontrabando. Mas marami nag-respond. May nag-tweet na mga picture galing New Zealand, Canada, Saudi at saka Italy. Pero siguradong mas marami pang mga kababayan natin na nasa iba't ibang lupalop ng mundo na nanonood ng kontrabando. Ay mo bro. Kaya inaanyayahan namin kayo na mag-tweet o mag-post sa Facebook ng mga picture o Instagram na nanonood kayo ng kontrabando. Yan. Maganda kung may exotic May na landmark, background. ano? Oo, landmark. Bawa Landmark. nasa sila, Singapore, yung Merlion. Merlion. Oo. Yung nasa North Pole. ganyan, Yun. oo. Si Santa Claus. Chocolate. Ay, may pahabol pa pala tayo. Siya yung Rogelio babati sa atin. Ngayon naman tayo babati sa kanya. Sabay-sabay nating batiin si Tito Bart. Happy birthday! Happy birthday, Tito Bart. Siyempre, pag napanood nyo Bart, to, ano ang wish mo, Bart? lumang-luma na to. Ko, sana lumami pa ang racket ko. Paano mo ba titingnan ang nakaraang 43 years ng buhay mo? Hindi kasi ganito yan eh. Dito sa TV5, parang dito ko lang naramdaman yung nagkaroon ng saysay yung buhay ko. Talaga? O kasi parang yung dating buhay ko na parang isa lang akong nagtitinda ng balot. Ay Bart, ano bang pangarap mo sa buhay habang nagbe-birthday ka? Ito na pangarap ko. Siyempre kasi pangarap ko eh na okay na itong buhay ko na masaya naman ako. At saka isa pa, nasaan pa sila? At yan, ang isa na namang kabuluhan at pang Peabody Award na edisyon ng mga namamaga at nagnanaknak na balita. Ito ang programa para sa mga mangbang, utak biya na mapangusgang lipunan ng social media. Sa ngalan ni Lord De Vera, R.A. Rivera, June Sabayton, Bea, Bart, Kupal at Sepe. Ako si Ramon Bautista. Walang kokontra sa kontrabando. Hindi rin naman share to eh. Share yung mga yan eh, mga hayop na yan.